So what's up guys, welcome back to my channel. So bali ngayon guys, sa pag-uusapan natin, paano ba tayo magkaroon ng I-140? Paano ba ma-approve yung I-140 natin? Kasi yun yung basihan natin, yung tinatawag nating priority date. So bali dito guys, ang pinag-uusapan natin dito is EB3 visa. So bali guys, meron tayong tatlong pag-uusapan dito sa I-140. First yung prevailing wage, tapos yung I-140 filing, at saka I-140 approve. So syempre guys, bago pa man tayo magkaroon ng I-140, so yun nga, after passing the NCLEX exam, so maghahanap na tayo ng employer na sila yung makapag-sponsor dun sa EB3 visa natin. So bago tayo mag-proceed guys, no, so disclaimer lang, so wala tayong pinopromote dito na any organization or agency dito sa vlog natin, which is gumagawa lang ako ng video para, so based to dun sa mga process namin guys. So wala tayong pinopromote dito. We are not promoting here any agency or organization in our video. This is based on our experience sa pagpa-process namin. So yun nga guys, para magkaroon tayo ng I-140, so after passing the NCLEX exam, so yun, maghanap tayo ng employer, sila yung mag-sponsor para dun sa EB3 visa natin. Sila yung petitioner, sila yung magpipetition sa atin. So kung may tatanong nyo guys, paano kami naghanap ng employer, so yun nga guys, maraming agency na mga nagpa-process na agency. So we select the agency na sa tingin namin ay maganda. So meron ngang dalawang way na either mag-agency ka or direct hire. So since wala kaming idea, then nakapag-join kami dyan sa Lipura Group, which is marami kang makikita mga agency dyan. So we select sa tingin namin na ito yung nakapag-fulfill dun sa requirements namin. So we selected the Conitex. So ito na nga yun guys. So nag-sign up kami sa Conitex. Then nakipag-communicate naman agad sila. Then bali nangyayari, sila yung naghahanap ng mga employer. Actually, itong mga Conitex na to guys, so kaya nga disclaimer kasi hindi ko talaga full pinag-aralan. So, may mga employer na tong Conitex. So, yun nga, nag-sign up kami. Pagka-sign up namin, nag-response naman sila. And then, ini-endorse nila sa employer. So, then, bali si Conitex na yung nagpapacilitate nung mga interview. So kunwari merong opening employer sila doon sa Virginia, so makaka-receive si Mrs. ng email na nag-i-inform na merong schedule ng interview yung Virginia employer. So magsisend sila ng schedule, yung date and time. Tapos kung merong interview schedule ng Minnesota, so magsisend din siya. Or kung meron silang schedule dun sa Washington, so magsisend din sila. So, ganun lang yun guys. So, yun lang yung way kaya kami nakahanap ng employer through Conitex. Sila yung nag-arrange ng employer interview. Tapos yung employer yung tumawag mismo at nag-interview kay Mrs. So, sila yung nag-uusap doon. So, yun na nga guys. Sa madaling salita, kung ikaw ay natanggap naman, so after 5 days, maximum 5 days, makaka-receive ka ng offer letter. Ngayon, si employer, i-endorse niya na kay Conitex. So si Conitex na bahala ng mga process sa ngayon to I-140. So si employer, parang nag-interview lang siya. Nung nagkasundo kayo sa interview, binigyan ka ng offer letter, so in-endorse na ulit kami kay Conitex. So si Conitex na ang bahala doon sa mga process. So bali si Conitex na yung kumukontak sa amin until file at ma-approve yung I-140.
So bali ito na nga yung pinaka-process. So naghanap kami ng agency which was Conetix. Tapos si Conetix na yung mga nag-endorse ng application ni Mrs. Doon sa mga employer nila sa different state sa US. Tapos kung merong schedule ng interview, nag-a-attend na lang si Mrs. through online. So pagka yung meron na kami talagang sa tingin namin na ito yung fulfilling na doon sa hinahanap namin, so we grab the opportunity. Ito na guys, back tayo doon sa topic natin which is yung approve I-140. So once meron ka ng employer, sila yung magpipetition sa'yo, si Conetix na yung kukontak sa'yo. Ngayon, magsasubmit ka na ng mga requirements kay Conetix. So dito guys, pag-uusapan natin yung mga requirements. So depende kung meron kang dependents or single ka. Submit nyo yung mga requirements nyo. Common requirements lang naman guys, yung passport, marriage contract, birth certificate, yung nursing license mo, tapos yung mga employment certificate. So yan yung mga requirements partially na i-request sa'yo ni Conetix. Yung mga police clearance guys, NBI clearance, English exam, yung IELTS or PTE man, visa screen is afterwards na yan. So doon na yun sa NVC, doon na yun sa NVC stage. So yung requirements dito sa filing ng I-140 is yung mga common requirements pa lang, yung mga binabanggit natin. Pero itong police clearance, NBI clearance, English exam, visa screen, doon na yan sa after ma-approve ka ng I-140. So merong nagkukulik ng documents, tapos meron ding case specialist. So sila yung laging kumukontak sa'yo. So ito yung kagandahan dito, kasi talagang kukontakin ka nila na ito yung kailangan mo, isubmit mo na. So merong constant communication dito. So ito yung pinakamaganda dito guys. Once makumpleto mo na yung requirements, masubmit mo na yung mga requirements sa kanila, ipaprocess na nila yun for submission guys. Ngayon, makaka-receive ka ng form, I-140 form. So makaka-receive ka nun, pipirmahan mo lang naman yun. Then, kasama na rin yung form na yun, pipirmahan mo dun yung prevailing wage. Yung form na yun, ETA 9089. So yun yung form na yun na pipirmahan mo. Isi-send yun ng agency mo sa'yo, yung I-140 form at saka yung ETA 9089 form. So yun lang yun. Itong mga form na to guys, sila na nagpipill up dito. Isi-send lang yan sa'yo para for your final review. So re-reviewin mo, i-double check mo lang baka merong baka merong mali. So inform mo sila. Tapos kung wala namang mali, pipirmahan mo lang. Tapos additional details na rin dun sa prevailing wage. So makikita yung annual salary mo dun. So kung hindi man nagmamatch yan guys dun sa computation mo, dun sa per hour, per week, per month to per year, kung hindi man nagmamatch dun sa prevailing wage form, for filing lang naman yan. Ang masusunod pa rin dyan yung contract mo talaga. Yung employment contract mo, yan pa rin yung masusunod. So required lang talaga nilang ilagay yung prevailing wage doon sa form ng ETA 9089. So bali yung time frame nito guys, yung approve I-140. So depende talaga to no. So kung gaano kakabilis mag-submit ng documents, kung gaano kakabilis kumpleto ng documents. So syempre ganun din yung collection nila, mas mabilis, may file agad nila. Pero kung medyo hindi pa kumpleto yung documents mo, so depende talaga. Minsan dito, based dito sa experience namin, so naka-receive kami ng nag-start kami ng submission ng documents month of May. Tapos na-receive namin yung I-140 forms at saka ETA 9089 for review is July na. So syempre guys, hindi naman natin masisisi. Depende nga to kung gaano kakabilis mag-submit ng mga requirements para makumpleto agad at ma-process na nila yung may file na nila yung papel mo dun sa USCIS.
So bali pag na-approve ka na dun sa I-140 mo guys, dun sa USCIS, yun na yung pinaka-priority date mo. So mag-i-email naman sa iyo na congratulations, you have been approved for I-140. Tapos yung date doon nakalagay na. Yung date, yung month, saka year. So yun yung priority date mo. Kasi importante yung priority date na yun kasi yun naman yung monitoring mo para sa visa bulletin. Ay yun nga guys, sa ngayon ay retrogression pa. So doon talaga nagmamatter siya. Kaya dapat makasecure ka na ng priority date through I-140 filing, approved by I-140 filing para makasecure ka ng priority date para dun sa visa bulletin. Kasi talagang hinihintay pa natin tong maging current yung visa bulletin. So, in summary guys, dito sa topic natin, dito sa approved I-140. So, para magkaroon ka nito is dapat meron kang employer, EB3 visa. Dapat meron kang employer, siya yung magpipetition sa'yo. Tapos, merong document collection. So, isasubmit mo lahat ng requirements mo partially. So, don't worry about yung English exam. Tupalo na yon, doon na yun sa NBC states. So dito muna tayo sa mga basic requirements. Yun yung birth certificate, marriage certificate, employment certificate, mga basic lang. I-send naman sa'yo lahat yan guys. Then once na kumpleto na yan, then makaka-receive ka ng form, I-140 form, tsaka yung ETA 9089 form, pipirmahan mo yon, then ipa-file na nila yon sa USCIS. Pag once na-approve yun na yung priority date mo. Tapos yung priority date mo na yun naman yung monitoring mo to next stage, yung NVC. NVC, which is priority date to visa bulletin. To visa bulletin na maging current. So, yun lang guys. I hope na nakapag-share na naman tayo ng information dito sa ating video na ito. Don't forget to support my channel guys by subscribing and like my video. Thank you so much for watching guys. See you next time guys. Bye bye.